Reputasyon, Part 32. Sa malaking simbahan ng San Roque sila nagtungo ni Ace. Buo na ang desisyon nilang magpakasal. Kahit tutol ang mga magulang ni Ace, wala nang makakapaghiwalay sa kanila ni Ace. Mabubuo na ang pamilya nila. I can't believe na sa ganitong kasalan mo ako i-invite. Biro ni Chris nang makapasok na sila sa loob ng simbahan. Tinawagan ito ni Ace at sinabing, kailangan nito ang tulong kaya naman dali-dali itong nagpunta sa simbahan. Gabi na at sarado na ang simbahan, pero ang mga pari ay tila mga doktor yan. Gising yan para sa serbisyo. Marahil nagpapahinga na ang pari kaya ginising muna ito, dahil medyo kanina pa sila naghihintay sa loob ng simbahan. Don't worry Chris, sa big wedding namin babawi kami. Sagot ni Ace at hinawakan siya sa kamay at ngumiti sa kanya. Ngumiti siya kay Ace. Alam niyang kayang ibigay ni Ace ang bonggang kasal tulad ng mga kilalang kasal sa simbahan ng San Roque. Pero hindi yun ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga, magkasama sila at masaya ni Ace. Nadala mo ba ang pilin ko? Tanong ni Ace at nagulat siya at napalingon kay Ace. Ace? Tili niya at nahihiyang sinulyapan si Chris. Of course, nadala ko. Sagot ni Chris at nilabas ang kahon at binuksan yon. Tumambad sa kanya ang dalawang singsing na kumikinang. Pinalagyan ko na rin ang pangalan niyo yan, para naman makatotohanan ang kasal na to. Biro ni Chris habang pinapakita ang mga singsing. Maaasahan ka talaga Chris. Don't worry sa kasal mo. Kami nang bahala ni Samantha. Sabi ni Ace. Never in my dreams na magpapatali ako. Mabilis na sagot ni Chris. Never say never pare. Nangingiting sabi ni Ace at narinig ang tawag sa kanila. Handa na daw ang pare na magkakasal sa kanila at sa wakas magiging Mrs. Bienvenida na siya. Hindi naman tumagal ang seremonyas. Dahil 5 lang naman silang nandoon para saksihan ang pag-iisang dibdib nila. Siya, si Ace, si Chris at ang pare at isang sakristan. Wala naman sa garbo o dami ng bisita ang nagbibigay kulay sa isang kasal, kundi ang wagas na pagmamahalan. Hindi man ang kasal niya kay Ace ang kasal na pinapangarap ng bawat babae. Masasabi naman niyang ang kasal nila ni Ace ay siyang pinapangarap niya. Dahil naikasal siya sa taong mahal niya at mahal siya. Alam niya sa ginagawa nila ni Ace, tinatahak na nila ang ikalawang yugto ng kanilang buhay. Yun ang buhay mag-asawa. Bagong buhay kasama si Ace at ang magiging anak nila. Ito na ang magiging bagong simula sa buhay niya bilang Mrs. Bienvenida. Congratulations! Bati ni Chris matapos silang basbasan ng pare bilang bagong mag-asawa at tinapos na rin ng pare ang simple pero may basbas ng Panginoon na kasal. Next ka na niyan. Biro ni Ace habang papalabas silang tatlo sa simbahan. Magkahawak kamay sila ni Ace at pasimple niyang sinulyapan ang daliring may suot na 2 singsing. Ang engagement ring at ang wedding ring. Napangiti siya. Tila nakaramdam ng kakaibang saya na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Marahil lahat naman ng taong kinakasal sa mahal nila ay ganito ang nararamdaman. Na para bang dinuduyan at walang problema sa paligid. Hindi pa napapanganak ang babaeng para sa akin. Narinig niyang sagot ni Chris at nagpaalam na sa kanila. Masyado na daw itong naistorbo kaya mauuna na daw ito para makapagpahinga. Sulitin niyo na ang honeymoon pare. Alam ko, matagal mo nang hinihintayan. Papiro pang habol nito bago sumabay sa kotse nito. Pinamulahan naman si Samantha ng pisngi sa sinabi ni Chris. Saan mo gusto spend ang honeymoon natin? Tanong ni Ace. Ace, nasa simbahan pa tayo. Tutol ni Samantha at inalis ang kamay nitong nasa bewang niya. Ano ngayon? Asawa naman na kita.
Pilgrim sagot ni Ace at hinalikan siya sa mga labi. Come on, let's go somewhere. Yaya ni Ace at hinila siya sa kamay palapit sa kotse nito. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto. Ngumiti siya at sumakay sa passenger seat. Pagupo, sinundan ng tingin si Ace na umikot sa driver seat. Lihim siyang napapangiti dahil sa wakas, asawa na niya si Ace. May basbas na ang kanilang pagsasama at wala nang anumang dagok ang darating sa kanila na hindi makakaya nilang harapin dahil sila ay iisa na ngayon. Tinahak nila ang daan papunta sa Tagaytay kung saan may townhouse roon si Ace. Doon sila namalagi ng 1 buwan noon at doon nila nabuo ang anak nila at doon nila ngayon gagawin ang honeymoon nila. Take a rest para pagdating natin may energy ka pa. Pabirong sabi ni Ace habang nagmamaneho ito. At siya naman nakaupo at nakatitig sa gwapong mukha ni Ace na asawa na niya ngayon. Alam niyang marami pa silang kakaharapin na problema pero dahil magkasama na silang haharapin ni Ace sa problema ay hindi na siya natatakot at makakaya nila anumang dagok ang darating. I love you, Ace. Bulong ni Samantha. Si Ace at nilingon siya. Sabi ko I love you. Ulit ni Samantha at mabilis na hinalikan sa pisngi ang asawa. I heard. I just want you to say it again. I want to hear again and again. Nakangiting sabi ni Ace. I love you, I love you, I love you, I love you. Paulit-ulit na sabi ni Samantha at hinawakan ng asawa sa hita, trying to seduce him. Whoa. Anas nito na tila nagulat pa sa ginawa niya. Do you want to stop for a while? I just want to do something. Pili ang tanong niya at napakagatlabi pa. Samantha? Anas ni Ace na tila ba nahihirapan dahil pataas ng pataas ang kamay niya sa hita ni Ace. Gusto niyang maging masaya sa kanya si Ace at ibigay ang lahat, lalo na't mag-asawa na sila ngayon. Gusto niyang iparamdam rito ang pagmamahal niya, kahit saan, kahit kailan, at kahit anong oras. I need you, Ace. Malambing na bulong niya at hinawakan ng gwapong mukha nito. Well, fine. Sagot nito at ng lugar na pwede nilang itabi ang sasakyan sa gitna ng kadiliman. Nakakita ito ng convenience store at may ilang nakapark na mga sasakyan. Kaya naman doon ito nagpark. Medyo may kalayuan sa ibang mga sasakyan. Why? He asked her with his seducing tone. He laughed out loud. Oh, bakit ka tumatawa? Tanong ni Ace habang tawa siya ng tawa. Wala. It's just, you're so cute. Pigil tawang sagot niya. Samantha, I'm a man. Cute is not for me. I think I'm hot and irresistible. He said with a smirk. Anyway, ano nga bang sabi mo kanina? You need me? Tanong ni Ace at hinawakan siya sa hita. Napatili siya. Actually, nagugutom kasi ako kaya ako sinabi yun. Hungry? You want to eat me? Ace! Why? I'm hungry. I want food, the real one. And I think gutom na din si baby. Oh, sige. Kumain na muna tayo. I guess, is that enough? Tanong nito sabay nguso sa convenience store. Sunod-sunod na tango ang ginawa niya. Paborito niya kasi ang sundae at siopaw doon. Enough na yun sabi ni baby. Isa pa, baka wala na tayong madaan ng bukas na fast food. Sige, tara na. Yaya ni Ace at pinatay ang makina ng kotse. Sabay silang bumaba ng sasakyan at nakaakbay pang naglakad papunta sa convenience store na may malalim na mga ngiti sa labi.
7-Eleven ang reception sa kasal nila. At alam niyang pagdating nila sa townhouse ni Ace ay susulitin na naman nila ang bawat sandali na magkasama sila. At natitiyak din niya na pagkatapos ng honeymoon nila ay sasabak na naman sila sa problemang pagbalik sa San Roque. Kinabukasan, nauna siyang nagising kay Ace. Nakadapa ang hubad nitong katawan na tanging pang ibabalang ang natatakpan at masasabi niyang asawa niya ang may pinakamagandang katawan. Pinagbastan niya ang mahimbing na natutulog na asawa na may gwapong mukha. Dahan-dahan niyang hinuplos ang mukha ng asawa na lalong nakadagdag sa kagwapuhan at apil nito ang magaspang na balbas na tumutubo. Dahil hindi na siya naa-attract sa mga lalaking may balbas na bigote. Pero nang dahil kay Ace ay nagbago ang paninaw niya. Kung sa bagay, wala namang ibang lalaking pumukaw sa atensyon niya kundi si Ace lamang. Mula noon hanggang ngayon. Si Ace lang ang lalaki sa puso niya at asawa na niya ngayon ang lalaking dating pangarap lang. I love you, Ace. Bulong niya sa asawa at maingat na hinalikan sa pisngi. Ayaw muna niyang magising ito para naman makapagpahinga ang asawa. Alam niyang tulad niya pagod din si Ace. Lalo na kagabi, hindi na niya matandaan kung ilang beses ba siyang inangkin ng asawa. Ilang beses nga ba niyang ibinigay ang sarili sa asawa sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Napangiti siya sa naisip at dahan-dahang bumangon mula sa kama. Siya ang maghahanda ng pagkain nila ni Ace at gagampanan niya ang papel niya bilang isang asawa ni Ace. Pagbaba niya sa komedor, narinig niya ang cellphone na tumunog. Pangalan ng nanay niya ang nakita. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Asan ka ba, Sam? Nay, may nangyari po ba? Nagpunta sa bahay ang mag-asawang Benvenida. Hinahanap si Ace. Ho? Gulat na tanong ni Samantha at napaupo sa upuan. Napakagatlabi siya at nakaramdam ng takot. Hindi pa ba maayos ang lahat sa inyo ng pamilya ni Ace? Ha, Iha? May pag-aalalang tanong ng ina. Paano ba niya sasabihin sa ina na mag-asawa na sila ni Ace ngayon? Kasal na sila at isa na siyang Benvenida. Ano pong sabi nila, Nay? Naiiyak na tanong ni Samantha kahit alam niyang wala siyang maririnig na maganda at alam niyang masasaktan lang siya sa maririnig. Gusto na mag-asawa na bumalik kayo sa bahay nila at pag-usapan ng tungkol sa inyo ni Ace. Galit po ba sila? Nakuha niya itong tanong sabay ng pagluha. Naiiyak siya dahil kailan ba siya tuluyan na magiging masaya? Kagabi ang saya nila ni Ace. Parang sila lang ang tao sa mundo at heto na naman. May problema na naman silang kailangan harapin. Anak, mahirap ang pinapasok mo. Pero bilang ina mo, susuportahan kita. At alam kong hindi ka pababayaan, Ace. Nakikita kong mahal na mahal ka niya, anak. Alam kong ipaglalaban ka niya, anak. Pero sana wala nang masaktan pa sa anumang desisyon niyo ni Ace. Lalo na ikaw, Sam. Ayokong masaktan ka. Alam kong mula pagkabata mo, puro hirap at sakit na lang ang dadanas mo sa amin. Ilang beses ko bang hinilim na sana magbago ang kapalaran mo at dumating nga si Ace sa buhay mo. At siya ang daan sa pagbabago ng buhay mo, Iha. Pero hindi madali ang lahat. Mahabang sabi ng nanay niya, habang hindi naman niya mapigilan ang paghugulhol ng iyak sa takot na baka paghiwalayin sila ni Ace. Babe. Tinig ni Ace na kinagulat niya at mabilis na nagpaalam sa ina. What happened? Umiiyak ka ba? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Ace nang makalapit sa kanya. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha. What's wrong? Anong nangyari? May problema ba? May masakit pa sa'yo? Ayos ka lang ba? Malambing na tanong ni Ace na puno ng pag-aalala sa kanya. Nalalo niyang ikinahagulhol ng iyak. Paano ba ang gagawin niya?
hindi niya mapigil ang mga luha. Ace, sabi ni Samantha at umiyak ng umiyak. Kinabig naman siya ni Ace at niyakap ng mahigpit. I'm here, babe. I'm here. Bulong ni Ace at lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya at hinalikan siya sa buhok. Hindi kita pababayaan. I won't let you hurt again, babe. No one can hurt you. I'm here to protect and love you, Samantha. Seryosong sabi ni Ace at nilabas niya lahat ng sakit sa pag-iyak at niyakap ng mahigpit si Ace. Nang mapakalma na siya ni Ace, tinanong nito kung anong nangyayari at umiyak siya. Hindi ka pa ba tinatawagan ng mama at papa mo? Tanong niya habang nilalagyan ni Ace ng itlog ang plato niya. Dahil sa pag-iyak niya kanina, hindi niya nagawang maghanda ng almusal para sa kanila ni Ace. Kaya naman si Ace na ang naghanda ng almusal nila. Naka-off ang phone ko since yesterday. Why? Seryosong tanong ni Ace at nasa mga mata ang pag-aalala. Tinawagan ka ba nila? Sila ba ang kausap mo kanina kaya nadatnan kita kaninang umiiyak? No. Agad na sagot ni Samantha at huminga ng malalim para hindi na maiyak pa. So sinong kausap mo kanina at bakit ka umiiyak? Si nanay. Tumawag siya para sabing hinahanap ka ng mga magulang mo. Malungkot na sagot ni Samantha at nag-iwas ng paningin kay Ace dahil naiiyak na naman siya at naaawa sa sarili. Anong sinabi nila? Seryoso at may himig na galit sa tanong ni Ace. They want us to go back there and talk to them. Talk to them? Kunot noong tanong ni Ace at binatawan ang hawak na tasa ng kape. Babe, simula ni Ace at hinawakan siya sa kamay. I know natatakot ka, lalo na't dinadala mo ang magiging anak natin. But please trust me and believe me. Hindi ko kayo pababayaan na magiging anak natin. Besides, we're married. I'm your husband now and you are my wife now. May basbas ng Diyos ang pagsasama natin. Sabi ni Ace, if they wanna see us, let us see them. But promise, babe, hindi kita pababayaan and I won't let them hurt you. Seryosong sabi ni Ace at kinabig siya nito payakap. Hindi na naman niya naiwasan ang maiyak. Alam niyang buntis siya kaya marahil ganoon siya ka-emosyonal. Hinihiling niya na sana matapos na ang lahat. Sana matanggap na siya ng pamilya ni Ace, lalo na ngayong kasal na sila. Sana din huwag na siyang husgahan at ang pamilya niya ng pamilya ni Ace. Sana matanggap na ng bayan ng San Roque ang pamilya niya. Ang dami niya sanang sana. At dahil napapagod na siya at natatakot na siya, dahil hindi na lang ang sarili niya ang pinaglalaban niya, pati ang magiging anak niya at ang pagsasama nila ni Ace. Isa na siyang Mrs. Bienvenida. Dala na niya ang pangalang kinikilala sa bayan nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.